Good afternoon po. Good morning. Ngayon po ituturo ko sa inyo yung paggawa ng live worksheet na maaari nating maging backup kung sakaling down or error ang Learn platform. Siyempre po, ang mga kailangan natin ay yung account na dito natin gagawin sa Google, yung PDF file ng ating module, at PowerPoint po. Bakit po PowerPoint po ang lagi kong ginagamit? Dahil mas mabilis po siyang mag-edit lalo't higit ng picture. Kaysa po sa Word na marami ka pang dapat kuting-tingin dito, copy and paste lang po, tapos ikaw na bahala mag-adjust. Siyempre, ayusin po natin yung PowerPoint based po sa ating size, 8.5 by 13 o by 11 yung size natin. Yan. Kasi size na po yan ng bond paper. Tapos paramihin lang po natin. Hanggang 9 pages lang po ang maximum na kaya sa live worksheet. Kaya kung mahaba po ang module natin, ano po natin yan, chachap-chapin para po masagutan din ng bata. At isang sagutan lang din po kasi once na inopen nila, hindi na nila pwedeng balikan, dapat matapos. Kaya kung mabigat po ang ating module, masyado pong mahirap para sa bata. Siyempre, ganun din po ang gagawin natin. Take a snapshot. Puro lang po tayo picture. Pero kayo po, kung masipag kayo, pwede po kayong gumawa ng sarili ninyong data sa loob ng module. Sa baba ko na ilagay. Yan po. Sa baba nyo, pwede naman iangat para page 1 na siya. Okay, next page po. Page 2, pwede naman po hindi na buo. Part by part lang po ang kopyahin natin. Kayo na po, pwede rin po kayo mag-design ng background kung gusto nyo para maganda. Pero dahil module po ito, kayo na rin pong bahala. Yan. Para rin po tayong gumagawa ng module, nga lang po copy and paste. Yan po. Tapos, punta kayo dito. Yan, subukin. Mahalaga po ang mga exercise. Katulad dito, kahit hanggang dito lang po ang kopyahin nyo. Yung instruction. Dahil po, yan. Sa kopya nyo po instruction. Okay na po. Yan. Para at least guided po rin yung bata. Dito po mapapansin niyo semantic web po ang ginamit niya. Ngayon, pwede naman pong kopyahin. Ganyan lang naman po yan eh. Kokopyahin nyo. Kasi lalagay nyo dito. Yun nga lang po, dahil sasagot si bata, kaya kailangan malaki. Ang liit lang po ng spasyo. Kaya suggest ko po kung activity din naman po, pwedeng gumawa na lang din tayo ng sarili nating semantic web or kung anong graph yung ginamit po doon sa module. Pwede na rin pong sarili nating diskarte kung paano sasagot si bata. Edit text. Nationalismo. Yan. Kayo po, pwedeng yan, edit nyo na lang po. Then, lagay nyo sa gitna. Then, Ctrl-C, Ctrl-V. Yung web niya. Yan po. Mas maganda po, mas malaki yung magawa natin para dito po makasagot si bata ng kanyang module. O, pwede takpan natin yun kung gusto nyo. Nasa sa inyo na po yung diskarte.
Yan. Papansin nyo po, nakopya natin yung sa module. Ito po yun. Pero gumawa tayo ng sarili nating style. Kasi dito po kasi sasagot si bata. Hindi na po siya susulat sa papel. Sunod naman po, ito balikan. Kahit yung mga instruction po, buo na natin kopyahin. Yung mga part lang po talaga na dapat sagutan ni bata, yung bigyan natin ng emphasis para maging maayos po. Tulad nito, may line. Kahit ito na lang po yung kopyahin natin o kung gusto nyo i-type, mas okay. Para at least maganda po yung presentation nyo. Pero kung dahil nga marami, tamad, ano tayo, diba? Pwede naman pong ganyan na lang. Pwede rin nating lagyan ng shape. Yan. Ibig sabihin dito po sasagot si bata. Yan. Just adjust na lang natin. Sakaling hindi siya pumasok. Yan. Ayan, okay na po. Diba? Dito na po sasagot si bata. Pwedeng ayos natin yung picture. Diin pa natin. Yan. Oh Lord, kayo na pong bahala. Yan. O, para mas maliwanag sa kanya. O, halimbawa po, natapos nyo na, natarya nyo na. Nailagay nyo na yung half or yung by part. Kasi po ako ang ginawa ko, tingnan nyo po ito, AP Aralin 1, Part 1. Ibig sabihin, hinati ko po yan sa dalawa. Ito po yung ginawa ko. Ayan po. Picture lang din po. Gumawa ako ng sarili. Tinype ko po. Ayan. Picture lang din naman po. Ayan. O, tapos katapusan ng Module 1. Ibig sabihin, para alam nila na meron pang susunod na Part 2. Yun po. Din biniscuss ko naman po. Once na matapos nyo po yan, natapos nyo na, naka 9 page na kayo, kasi hanggang maximum lang po talaga yan 9 page. Ifa-file na po natin, then save as, para mabilis mahanap, so desktop, PDF. Masisave po natin siya as PDF. Pag lumabas pong ganyan, kailangan po muna natin siyang isave sa desktop as PowerPoint muna. Halimbawa, AP. Save. AP6. Yan. Save mo. Yan. Tapos once, X mo ulit. Tapos, punta ko ng desktop, hanapin mo yung ginawa mo. Open mo ulit. Then, File, Save as, Desktop, PDF, AP6. Bakit hindi siya ma-modify? May naka-open kasi ata. File, PDF. Ayan, nag-save na po pala siya. Okay, basta ma-save po ninyo. Pag nakita nyo ng ganon, nag-save na po siya. Ito na po yung file na ginawa ninyo. The PDF. Ayan, kita po. Ayan, hanggang 9 page po yan. Ngayon, ito na po yung file output ninyo. Paano po ilalagay sa live worksheet? Siyempre po, search muna natin live worksheet. Yan. Ayan, papasok po tayo sa live worksheet. Once na pumasok po tayo sa live worksheet, click lang po natin ito. Then, ako po kasi naka-sign in na. Sign in po kayo as teacher. Log out. Halimbawa, log out as access. May dito po, register po muna as teacher. Mas maganda po, gamitin nyo depedmarikina.ph po ang gamitin natin.
Ayan. Once na ma-enter po natin yon, okay na po. Meron na po tayo account. Pwede po tayo pumunta sa subscription. Set up po muna natin. I-click nyo lang po ito. O bahala kayo. Free naman po siya hanggang December 31. Yan. Meron po kaya tayong private worksheet na 125. Lagi pong private ang gawin natin para hindi po siya ma-access ng iba. Ibig sabihin tayo lang po pag pumapasok tayo sa account. Yan. Check lang po natin. Kayo po kung ano gusto yung subscription, nasa sa inyo naman po. Pag okay na, punta lang kayo ng Make Interactive Sheets. Okay? Get started po. Yan. Ipaprompt po kayo niyan. Choose Files. Hanapin po ninyo yung file na ginawa natin kanina. PDF. PDF lang po ang binabasa niya. Then upload. Dapat po 5 MB lang ang laki. Tandaan po natin, 5 MB lang. After po nun, wait po natin. Lalabas po yan ng ganyan. Yan. Yan po yung ginawa natin, di ba po? O. Ngayon, paano po makakasagot si bata? Nakikita nyo itong cross. Pag lumabas kayo, nagiging cross. Okay? I-highlight lang po natin yung mga part na sasagutan ni bata. May mga code po ito kung ang gagawin natin ay ibang paraan. Pero sa ngayon, ito po muna yung mga wordings. Mas mabilis naman po yan. Once na ma-highlight mo na, yan. Okay na po. Highlight mo lang po yung sasagutan ni bata para maging accessible po siya sa pagsagot ng bata. Yan. Once na ma-highlight nyo na po, punta po kayo dito sa preview. Yan. Pag nag-preview po, wait lang po. Yan. Yan. Preview na po siya, di ba po? Mapapansin nyo, once na-click po yan, yan na, dito nasasagot si bata. Para at least ma-edit po natin yung content, right-click lang po, right-click, then kung ano pong gusto natin, na font, then yung size, medyo laki-lakihan po natin, siguro mga 20, tas may font color po, black, background color, kayo na po ba, white lang po, border color, white lang po. Then apply to the whole worksheet. Ibig sabihin, lahat po ng na-highlight ninyo, nalagyan ninyo ng box, ganun na po ang format. Hindi na kayo uulit sa iba pa. Then save. Pansin nyo po, lumaki na po siya. Iba na po. Ganun po. Once na natapos nyo po yan, pindutin lang po natin itong save. Okay. Then no. Ito po huwag nyo pipiliin ito kasi lalabas po siya. No, I want to keep it private. Then enter name worksheet AP6. O yan. O save. Automatic, nakasave na po siya. Yan. Tapos ito na po yung link na gagamitin ninyo. Pwede nyo pong i-open. O, ito na po yung link. Copy link na lang po. Ito po yung link. Copy. Tapos, pupunta po kayo sa Google Classroom ninyo. Sa Google Classroom, ayan, diba? AP. Siyempre, pansinin nyo po, naka-10 na ako. Yan yung mga ginagagawa ko po. 10, 28 po yung may 10 na ako estudyante nakasagot ng live worksheet. Mas mabilis po ito. Punta kayo ng classwork. Then, create. Assignment. Then, siyempre, module 1. Yan. Tapos yung instruction, ang naging instruction ko po ay mamaya pakita ko po. Tapos, yan, ungraded. Then add yung link na ginawa ninyo. Add link. Yan. Tapos once na okay na po, lagi po nating isasama, pagsasama-samahin yung mga topic natin, ungraded, all students. Then, wag po muna nating i-assign hanggat hindi natin na-discuss. Save draft lang po muna. Kumbaga, nakagawa ka na. Ako po, gabi ako gumagawa para at least kinabukasan, assign na lang ako ng assign. Yan po. Mapapansin nyo dito, ang naging instruction ko po, sagutin ang mga pagsasanay ayon sa iyong naunawaan.
Oras na matapos ang gawain, i-click ang finished, email my answer to my teacher. Yung name po, ito po yung hihingin sa worksheet. Okay po? Kaya ito yung nilagay ko. At pansinin po natin, kokopyahin ko po yung link. Ito po. Pag kinlik ko po yan, kasi kailangan iba account po yung buksan ko dahil teacher's account po yung pupunta. Open po ako ng incognito. Copy ko po yung link kanina. Yan po yung makikita ng bata. Once na matapos po niya. Sasagutin na po niya yan. Halimbawa, ganyan. Sagot-sagot, 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 sagot-sagot. Tapos, sagot-sagot, 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 sagot-sagot. Yan po. Then, sa dulong bahagi po ng inyong worksheet, dulo na po kasi 9 pages po kasi talaga ang kaya niyan. Finish po. Pag finish na siya, ito yung dapat i-click niya. Email my answer to my teacher. Then, hihingin po yung pangalan niya, yung grade level niya, tapos yung subject niya, tapos yung email nyo po. Tandaan nyo, email po ang ilalagay ninyo kung ano po yung ginamit ninyong account. Kaya sabi ko po kanina, DepEd Marikina email po sanang gamitin. Then send. Ayan, okay na po, nakapagpasa na po. Ngayon, paano po makikita ni teacher? Pupunta po si teacher. Ito po, si pupil tapos na. Di ba po? Nilagay ko rin siya na para malaman po natin kung sino yung tapos na. Yan, dapat naka-turn in na po siya. Paano po? Yung katulad ng ginawa natin dati. Ito po yon, yung way. Yan po, pumunta sa classwork, click view assignment, sa upper right, click mark as done. Kung tapos na, kung nakapag-send na siya, nakapag-submit na po siya. Para at least makita nyo na ito na yung turn in ninyo, nakapagtapos na. Namomonitor nyo rin po sa Google Classroom. Pero mamomonitor nyo rin po yan sa live worksheet. Paano po? Punta kayo dito sa pangalan ninyo, then my mailbox. Yan. Punta po kayo ng mailbox. Ipapupuntahin po niya kayo sa mailbox. Pansinin niyo, ito na yung mga sagot ng bata. Kaso walang sagot. Ay, hindi. Meron yan. Halimbawa, ito yung sinagutan ko kanina. Pag inopen ko po yan, kikita nyo po, yan po yung ginawa ko kanina. Sagot. Yan. Matcheckan ko na po kasi naka-PDF na siya. Yun po. Malalaman ko na yung sagot nila. Tingin natin ibang sagot ng bata. Ayan. Di ba po? Nakikita nyo na yung sagot. Yan. Ganun po ka-interactive din ito. Although module po yung sasagutan na hindi katulad ng live ng learn na interactive. Ito naman po module po ang sinasagutan nila. Pero okay na rin po kaysa wala silang ginagawa. Anyway, ganyan lang po kung paano gumawa ng interactive live module, live worksheet para at least pang-suporta lang po sa bata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.